Awareness post, mag-ingat po kayo sa mga fake hotel bookings na kumakalat ngayon sa mga FB pages na hindi legit na pages. Tapos, suspicious na number, suspicious na email, and suspicious na websites. Meron kasing nag-message sa akin, I'm not sure kung follower ko siya, pero napanood niya yung vlog ko na nasabi nga niya na na-scam po sila nung nag-book sila sa isang fake na Facebook page or Facebook website. For context, ang dami kasing namimeke ng Facebook page ng Oreo La Union. So example, makikita nyo dito is yung legit at original pages na ng Oreo La Union with 256k followers. And dito naman yung pekeng Facebook page. Pero ang laki na ng followers niya ha. And hindi lang ito. Kaya nga nagbigay na ng babala ang mismong pamunuan ng Oreo La Union regarding sa mga nagsusulputang fake Oreo La Union Facebook pages katulad nito, no? Siguro para sa akin, mga biniling Facebook pages na ito, kaya ang lalaki ng followers na kinonvert nila into fake na Oreo La Union. Pero nagpapasalamat ako kasi kahit nakakaunti lang yung viewers ko, meron at merong nakakapag-appreciate sa mga pag-vlog ko, sa pagpunta ko sa mga hotel katulad ng Oreo Hotel and Resort na nasa San Fernando, La Union. So, ito yung thumbnail. So, ako po yung nag-vlog niyan. Yung swimming pool, yung beach, tsaka yung mga ibang amenities na pinakita ko dyan sa vlog na in-upload ko sa YT, FB, tsaka sa TikTok. Ito na yung start ng story. Nag-message po yung follower or viewer na tinatanong niya kung meron bang security fee, meron bang gate fee, mga entrance fee, or kung ano-ano pang fee. Nung pagkabasa ko niyan, medyo nagtaka ako. Kaya ito yung sinabi ko. Kaya clarify ko muna, no, at nag-send ako ng legit na website sa sender. Tapos, ang sabi niya, yung response niya, nag-send din siya ng screenshot ng picture ng Facebook page tapos yung website. Nagtaka na ako nung nakita ko na 71k followers, which is hindi yung 256k na legit na Facebook page. And then, yung sinend niyang website is oreohotel, walang s.com. Tapos, dito medyo nalito ako kasi yung legit na website, you can correct me if I'm wrong dito ha, yung correct na website dito na legit is may S, oreohotels.com, hindi Oreo Hotel. So, dyan ako medyo naguluhan sa kanya, no? Kilatisi naman natin yung sinend ni Madam na confirmation booking. Kung makikita mo talaga, parang legit na legit, no? Pero, meron kang makikitang details dito na mabibisto mong peke. So, ang pinakauna is yung website. 'Di ba? Nabanggit natin na yung legit website is Oreo Hotels, may s.com. Pero yung nakalagay dito, Oreo Hotel, walang s. And then, second is yung legit na number. Ang nakalagay dito is 5744. Pero yung legit na phone is 5799. So, correct me na lang sa number na nabanggit ko. Pero dito talaga makikita na medyo kahinahinala talaga yung booking. Tapos, sinend ko sa kanya yung legit talaga na final or confirmation na booking. So, makikita nyo, ito yung totoong voucher, no? And malaman siya. As compared sa sinend niya sa akin na confirmation na booking. So, makikita talaga natin na magkaiba. Final confirmation na voucher. And then, makikita nyo yung mga details, yung date na kung saan sila pupunta. And then, dito yung mga rules and regulations na pagkadami-dami. So, dito talaga natin makikita na hindi legit yung sinend niya sa akin na confirmation booking. Kaya ang advice ko sa kanya is i-verify na lang niya yung kanyang booking confirmation doon sa number ng legit na Facebook page. Tapos, i-check na rin niya yung legit na website na may S. Tapos, ang reply niya is, ayan, nakakalungkot kasi nakapag-down payment na po sila ng 4 digits. So, syempre, nalungkot din ako dyan, no? And, eto yung reply niya after niyang i-verify yung kanyang booking sa Oreo Hotel mismo, yung legit na Oreo Hotel. So, nag-reply sila. And, dito ako mas lalong nalungkot. Kasi, ang sabi ni Madam, nakapag-verify na po sila and na-discover po nila na
hindi po legit yung pinagbukan nila. Kasi sabi ng staff mismo ng Oreo na hindi nila mahanap yung pangalan ni Madam. Kaya ibig sabihin, na-scam po sila. And nakapagbayad na po sila ng malaking halaga. And ang sabi niya dito sa second paragraph, isa-summarize ko na lang na ang gusto lang naman nila is makapag-unwind. Yun nga lang, napunta sila sa maling kamay. And for me, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong mapanlin lang at naloko nila si Madam na ang gusto lang naman is magkaroon ng quality time sa family niya. Para maiwasang mabiktima ng hotel booking scam, may mga konting tips lang ako or advices. Number 1 is i-check nyo mabuti yung legit na SOCMEDs na mga hotels or resort. So kapag sikat yung resort, sigurado maraming gagaya sa mga Facebook page, TikTok, YouTube niyan. Kaya kilatisin nyo mabuti, dapat may checkmark. Tapos i-check nyo yung number, website, email address. Number 2 is second opinion, third opinion. So, hindi naman masama kung mag-message kayo ng mga vloggers, kung legit nga ba or hindi, mga ganyan. And pang third is, hindi naman siguro masama kung panoorin nyo yung mga videos ng mga vloggers na pumunta sa mga resort na gusto nyong puntahan para makita nyo kung same nga ba yung details na pinapakita nila kung paano nyo i-contact yung mga yung gusto nyong puntahan ng mga resort or mag-book ng mga resort. So yun lamang po. So sana may mga natutunan kayo dito and I'm sorry sa nabiktima ng fake booking scam na yan. So hanggang sa muli, thank you so much and marami din ako natutunan sa situation na to. That's it guys, ingat-ingat lagi.